Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito, nagsasagawa ang Metro Manila Development Authority o MMDA yung ticket or threat program sa bahagi ng EDSA Cubao. At kung di ako nagkakamali, kahapon ho yan at saka ho ngayon, kumbaga nagpapatuloy. Ating kausapin ang MMDA Head Traffic Discipline, si Director Attorney Vic Nunez. Attorney Vic, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir, at magandang hapon po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Director, maliban po dun sa situation ticket, yung mga ibinibigay po dun sa mga fast wave na riders, na maganda rin ito, kumbaga yung grocery items naman, ano yung binigay ho dun sa mga filling riders po? Actually po, wala naman kaming pinipili. Lahat ng mga nakikita naming riders ng mga delivery at mga TNVS, binibigyan ho namin. Kasi yung Joyride, meron din silang binibigay na mga grocery packs, pati rin po ang angkas. So kahit ang Joyride nagbibigay sa mga angkas, yung angkas nagbibigay din sa ibang ride-hailing app. So parang ano lang to, as a sign of really Christmas, yung sharing and ano rin po, pakonsuelo sa mga riders natin na Tama pa. Ano po ito, nakikita Attorney? natin sa araw-araw na kumakayod. Attorney Bali, hanggang kailan po ito tatagal, itong pagbibigay po ng mga grocery? Until supply last po. Siguro po, di ko alam kung meron pa kami bukas. Nakatatlo na ho kami, Cubao, sa Commonwealth, tapos ngayon po dito sa Mega Mall. So, pag naubos na po ito at wala na akong kasunod to. So hanggat meron pa po kaming supply ng mga groceries, kapag di po maubos, magkakandak pa rin ho kami sa ibang areas. Apo, at kambi naman ho tayo, attorney, at kailan po nini-expect po natin yung pagdagsaho ng mga motorista, lalo na ho ngayong mga uuwi dun po sa kanilang probinsya? Well, we're expecting bukas magsisimula na yan, pero ang talagang expected namin is December 22 on Friday. Talagang yan po yung mass exodus sa mga terminal ng bus, sa airport at sa mga pantalan, pati rin po magdadala ng mga pribadong sasakyan pauwi sa kanilang probinsya. So yun po ang ine-expect natin na talagang bubuhos ang mga biyahero is coming December 22. At yung mga ginagawang pag-inspection po ng MMDA din po sa mga terminal, ano po to, tuloy-tuloy pa rin po para humatiyak na maayos at magiging kumbaga yung kanilang biyahe din po sa mga pasahero. Yes po, tuloy-tuloy po yan at definitely ang main ano lang namin dito is monitor na talagang yung mga sasakyan, pati yung mga pasero ay maayos at roadworthy ang mga sasakyan at para maiwas din po sa anumang mga sakuna at aksidente. Ano po ito, attorney, kasabay pa rin po dun sa pag-inspection, dun po, kumbaga magsasagawa pa rin po tayo ng mga random drug testing, dun po sa mga driver at saka po konduktor? Part po yan, may random drug testing, tapos sino-check din po ng LTO at DOTR yung mga gulong, kung labas na ba yung mga spike. At nagtatanong din po sa mga pasahero kung mayroong mga overcharging. Kasi minsan po, lalong-lalo ng ganitong peak season, may mga nagtitake advantage po at may mga kung ano-anong additional cost sa pamasahe. So, isa rin po yan sa tinitingnan natin every time po tayo nagkakaroon ng mga inspection sa mga terminals. Apo, at saan po maaari magsumbong sa MMDA yung mga ating mga pasahero, yung mga pasaway na driver, attorney? Yes po, usually po ngayong Christmas season na may mga help desk naman po diyan, interagency po yan. They could always go to the help desk para magsumbong at mag-inquire kung ano pong kailangan ng ating mga pasahero. Attorney, mensahe tsaka po panawagan sa ating mga motorista. Yes po,
Alam naman po natin ngayon Kapaskuhan, lalong-lalo na yung darating na Huwebes, Biyernes at Sabado, marami yung talagang babiyahe. Please make sure na you'll plan ahead of time. At tingnan nyo yung biyahe, ang oras ng biyahe at magbigay ng palugit sa travel time kasi alam naman nating matraffic para po makarating kayo sa tamang oras sa inyong biyahe sa mga airports at mga bus terminals at sa mga ports. Okay, salamat po, Attorney, sa oras. Maraming salamat po. Magandang hapon. Mga dorobo sa lipunan, mga halang ng kaluluwa sa pamahalaan. Walang sasantuhin, walang sisinuhin. Sabit sa ngalangala kapag napuntirya ka. Ni Rex Kayanong sa Target On Air. Yan po ang tinig po ni MMDA Head Traffic Discipline Officer Directora Attorney Bika Nunez. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.